Magandang araw po sa lahat, and 8:26 AM po tayo ngayon dito sa Philippines, and January 2. So Happy New Year po para sa lahat, at yun nga sa Hebrew naman po ay Shana Tova. At bago po natin simulan ang ating Bible study, magdadasal po muna tayo. Lord, our loving Abba Father, Yeshua Mashiach, Yahweh Jesus Christ. Thank you so much for waking me up this morning. Thank you so much, Lord, for the air that we breathe. Maraming salamat po sa kalakasan na hiram, Lord God, Yeshua Mashiach, na mula sa inyo. And Lord, Yeshua Mashiach, may nakita po kayong kasalanan sa aming puso at isipan. Linisin niyo po na yung banal na dugo, at kung kami po, Lord God Jesus Christ, ay nakapiring pa din po sa katotohanan, ay tanggalin niyo po sana ito at makita ka po namin, Lord. Makita namin ang katotohanan, because you are the way, the truth, and the life, just like what John 14 verse 6 said. And Lord, Yeshua, Mashiach, Yahweh, Jesus Christ, sa lahat po ng aking sasabihin, Lord, lalabas sa aking bibig, Lord, ay guided and anointed by the power of your Holy Spirit. Lord, nagaling lamang po sa inyong puso, Lord God. At Lord, Yeshua, Mashiach, Yahweh, Jesus Christ, ikaw po maluwalhati, Lord, sa lahat ng aking sasabihin, dahil this is your Bible study, and we don't claim anything, Lord God Jesus Christ. The words, Lord, the word, the strength, and the voice comes from you, Lord God. And therefore, Lord, you deserve the glory and the honor and the power and might. And to you alone, Lord, be the glory and the honor, Lord. Yeshua, Mashiach, Yahweh, Jesus Christ, and cover us by the power of your holy blood. And guide us, Lord, and pour out your wisdom, knowledge, and understanding today. At ikaw po makipag-usap sa aming lahat ngayon, kung ano pong gusto niyo iparating sa amin. At sana po hindi po ako magkakabulol-bulo, Lord God, Holy Spirit, at gawin niyo po, Lord, full of heavenly words, Lord, heavenly lahat ng aking sasabihin, lahat ng salita, Lord, and very smooth lahat. And we give back to you, Lord, the glory, success, victory in the mighty name of the Holy Spirit of God, Yeshua Mashiach, Yahweh, Jesus Christ, Holy Spirit of God, Amen, Hallelujah. Okay po. So, nandito po ako sa labas ng bahay namin, at madami pong mga ibon. Maingay po sila. Siguro nare-record po. At yun nga po, pag-uusapan natin ngayon, bigla pong pumasok, o bigla pa ako nainganyo pagkagising ko po, na ibahagi ang tungkol sa karunungan ng Panginoon Jesus Christ, at kung ano ang maaring maidudulot nito sa buhay ng mga taong nagkaroon o magkaroon pa lamang ng karunungan ng Panginoon. So ang title po ay Malaki ang nagagawang kabutihan ng karunungan sa buhay ng tao. Sa buhay ng tao po, dahil dito po sa mundong ibabaw, alam natin na nagawa po ang lahat ng ito dahil po sa wisdom na galing kay Lord Jesus Christ. Isinalita lamang ni Lord, at yun nga po, nagsilabasa na. Ang mga bagay na invisible ay nagiging visible po. Sa lahat ng mga bagay na nakikita natin ay galing yun sa bagay na mga invisible. So katulad na lang po ng mga hinihiling natin na hindi pa nakikita sa physical o material o yun nga po, no, actual, ay nakatago po muna sila bago pa natin sila hingin kay Lord Jesus Christ. Pero nakaready na po lahat, dahil alam ni Lord kung ano mga hinihiling natin. And imagine, billions po ang tao sa mundo, pero si Lord Jesus Christ ay very powerful, na kaya niyang sagutin lahat ang mga hiling natin, guys. Pero tulad ng sinabi ko nga po dati, na hindi po lahat ng prayers ay sinasagot, especially if hindi naman po maganda o makakabuti para sa iyo ang iyong hinihiling. So, basahin po natin sa mga Kawikaan 9 verse 10 to 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. So, ano po ba yung susundin natin, dapat nating sundin kay Yahweh? Of course, yung batas niya, yung will niya, yung gusto niya. Kaya nga si Lord Jesus Christ ay pinupuno tayo ng Holy Spirit, o binibigyan tayo ng a piece of His Spirit para po makasunod tayo sa batas ng Panginoon. Kasi hindi po natin yun maintindihan o malalaman kung wala pong Holy Spirit ni Lord Jesus Christ. At yung banal na Espiritu po na yun, a piece of Spirit of the Lord, will give us the wisdom, knowledge, and understanding. So when the Lord Jesus Christ speaks, it's wisdom, and yung nakapaloob po ng salita ni Lord, yung boses ni Lord, ay wisdom, knowledge,
knowledge and understanding po. So yung tatlo po, lagi po talaga yun sila magkasama. Hindi po pwede na hindi sila magkasama, guys. So yung boses po ay wisdom, and ang nakapaloob po ng boses na yun ay knowledge and understanding. Inulit ko lamang po kasi parang magulong yung kanina. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Kasi nga kapag kinikilala mo yung banal na Diyos na yun, no, na high, far above sa lahat ng mga nakikita natin dito sa lupa. Of course, He is the Creator. Ay yung mga bagay na hindi natin nalalaman, na mga gusto niyang ipagawa sa atin, ay yun nga, nire-reveal niya. Sinasabi niya para, yun nga, makilala siya. Yung gusto niya, kung anong klaseng God siya. No, aside sa holy siya, very powerful siya and full of love. So, kapag nagsalita po si Lord, yung salita po niya ay full of love. And therefore, wisdom is full of love. Sa pamamagitan ko, hahabang yung mga araw. Kasi nga po, kapag nag-violate tayo ng rules ni Lord o laws ni Lord Jesus Christ o inabandon na natin yung gusto niya, ang mangyayari po sa atin ay iikli po yung buhay natin dahil yun nga po, no, pag nag-disobey ka, parusa yung matatanggap mo. O di kaya sumpa. So, dalawa lang naman yan. Blessings and sumpa. Sumpa kung ikaw ay mag-disobey, and blessings kung susunod sa Panginoon Jesus Christ. So, dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. So, yun nga po, no, madami ka pang magagawa dito sa lupa habang yung buhay kung marunong ka sumunod sa batas ng Panginoon. Kasi nga dito sa lupa, guys, ang lahat ng kilos dito, no, ay talagang aprobado yan ni Lord Jesus Christ. So, kung hindi aprobado yung mga ginagawa, syempre, hindi ka magtatagal sa mundo. Syempre, dahil ang Diyos na may-ari ng langit at lupa ay ayaw ng kalikuan at ayaw ng kasamaan at ayaw ng mali. Ayaw niya ng kamalian. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, syempre yung mga sasabihin mo may kabuluhan, nakakatulong. Pero kung wala ka namang karunungan, syempre yung mga sasabihin mo walang kwenta, di makakatulong, nakakamatay, poisonous, ganun po. So yung karunungan nga pala na mula sa Diyos na meron ng tao ay makakapagbigay buhay aside sa sarili niya, makakapagdulot ng mabuti o maganda, na makakatulong din siya sa kapwa niya para sa pagsunod, no, sa Panginoon Jesus Christ sa gusto ni Lord. Ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Kung tatanggihan niyo po yung kabutihan, no, yung alam na po natin yung tama, yung pagpapakabanal, alam na natin yung salita ni Lord Jesus Christ, batas niya, sinasabi niya sa 10 Commandments, alam na natin yung love, pero we choose pa din na gawin yung mali. No? We choose pa din na magkaroon ng hatred, magkaroon ng galit sa ating kapwa, without reconciliation and forgiveness, yung mga ganun. So yun nga po ay magdurusa. Magdurusa po talaga ang tao kapag ganun po ang kanyang mga ginagawa. So, basahin po natin sa Ecclesiastes 4 verse 11 to 19. Karunungan ang mga humahanap sa kanya, sila'y kanyang tinuturuan. So, tulad din sinabi ko po dati sa Bible study namin na sila Jacob, mga ancient prophets dati, sila Abraham, pupunta po sila kay Shem and Noah para lang matutunan yung batas ni Lord. So, sa tatlong anak ni Noah, si Shem po ang nagustuhan ng Panginoon Jesus Christ dahil siya po ay may pusong nag-aaral sa salita ni Lord o batas ni Lord para hindi ito mawala. Kasi ang gusto ni Lord, mapanatiling maipasa-pasa ang salita niya. Pero hindi lahat ng tao ay makakagawa po nun. So, hindi lahat po ng tao. So, yun nga po, no, tatlo sa anak ni Noah. Tatlo yung anak ni Noah. Japheth, Ham, Shem, pero si Shem po yung kinalulugdan ni Lord. At doon po natuto sila Abraham, Isaac, and Jacob. At iba pa po mga propeta. So dahil po sa kanila, kaya nag-exist pa din po ang salita ni Lord Jesus Christ at hindi nawala. So imagine, wala pong mga mensahero, wala pong
kinalulugdan si Lord, wala pong Holy Spirit ang mga tao, o di kaya walang propeta, evangelist, pastors, mga anointed, paano na lang po kaya maipasa yung salita ng Lord Jesus Christ? So, kaya kailangan po talaga na i-discern din po natin kung ang mensahe ba ay galing kay Lord o hindi, kasi madami din kaaway na gumagaya. Ginagaya nila yung speaking in tongues, yung mga gift of healing, lahat. No? Kasi nga si Satan is a great imitator. Ginagaya niya kung ano ang meron ang Panginoon. So kahit yung mga animals, ginagaya din niya, no? Gumagawa din siya ng mga animals, pero hindi niya talaga magaya perfectly kung ano mo ginawa ng Panginoon. Because God is perfect. At lahat ng creation niya ay imperfect. No? May mga imperfect na ugali, no? Kasi nga in the flesh. So hindi pa as in perfect, because mortal pa lang. Mortal pa lamang po. May mga weaknesses. Pero syempre, ginawa ito ng Panginoon out of love, so it is perfect. Kasi nga out of love, paggawa ng Panginoon. Pero yung ugali, yung character ng tao, ng mga ginawa niya, ano yung may pangit, wala naman talagang pangit, guys. Pero may talagang may itsura, no? May mga taong, basta iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klase din yung aura ng tao. Wala naman talagang ginawang pangit sa Lord Jesus Christ. So, sorry for that. Pero may talaga, may lamang sa beauty, may gano'n. No? May matangkad, may pandak, may mga gano'n, may mga, no, iba't iba yung gawa ng Panginoon Jesus Christ. So, paggawa out of love, it is perfection. No? Created na out of love, it's perfection. Kasi ang makakapagpa-perfect lang sa lahat, guys, ay ang love ng Lord Jesus Christ. So, yun nga po, passport din sa langit ay ang love. So, yun, tinuturuan na Lord mga talaga nagmamahal sa Kanya. Tinuturuan yung sumunod sa Kanya. Kasi mahal siya eh. Tsaka may connection sa Kanya. At hinahanap siya. Kapag hinahanap mo si Lord, may tendency talaga na umi-eksena si Satan. Nililigaw ka sa mga false na mga messengers na kung ano-ano na lang tinuturo. Tapos, nakita talaga ni Lord na hinahanap po talaga siya. Darating yung perfect time na bubuksan niya yung spiritual eyes mo at ilalapit ka niya sa tamang preacher o servant talaga ni Lord Jesus Christ. Ang nagmamahal sa Kanya ay nagpapahalaga sa buhay. Yan nga, kasi nga si Lord ay buhay. Si John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. So kung nagpapahalaga ka sa karunungan o pinahalagahan mo ang Panginoon, statutes ng Panginoon Jesus Christ, ay pahahalagahan ka din ng Panginoon. Sabi nga, katulad ganun sabi ng Panginoon sa kanyang salita na, kung ikakahiya mo ko, ikakahiya din kita. Diba? Kung hindi mo ko ikakahiya, hindi din kita ikakahiya sa oras na ikaw ay sa oras ng hukuman, no? Sa final judgment. Yun, hindi ka din ikakahiya ni Lord Jesus Christ. Dahil hindi mo ikinahiya ang kanyang salita, hindi ka nahiyang mag-preach dyan sa street, no? Hindi ka nahiya na sabihin o i-share o bahagyang pangalan na Yeshua Mashiach Jesus Christ. Hindi ka nahiya na sabihin yung mga nakita mo, yung visions and dreams mo, dahil takot ka kay Lord Jesus Christ, may takot ka sa Kanya. Yung takot na yun ay takot ng pagmamahal, dahil ayaw mo masaktan si Lord at ayaw mo na mag-grieve ang puso ng Lord, kaya nagsishare ka. It's not for your own interest, but for the sake of the Holy Spirit of God. No, na matutuwa si Lord. Now, you are sharing not because gusto mong i-praise, kundi dahil gusto mong itaas si Lord Jesus Christ. At sa mga hindi nakakaintindi sa'yo, sasabihin na bawal kang mag-share dahil parang pagmamayabang na, no? Sa kanila lang yun. Hindi nila nababasa ang puso at isip ng tao. So, nakakatawa kapag sasabihin mong
No, servant ka ni Lord tapos hindi ka marunong, wala kang discernment, hindi ka makakapag-discern kung kay Lord ba o hindi. Kasi pag nagkaroon ka ng members na ginagabayan ni Lord, sinasamahan ni Lord, pinapakitaan ni Lord, tas mag bigla kang mag-conclude na hindi totoo, hindi galing yan sa Diyos, then for sure, baka iniwanan ka na ng banal na espiritu. O di kaya, no, hindi ka ginabayan ni Lord. Wala kang sharp discernment. Kasi kapag kay Lord na servant, na mararamdaman niya yun. Makaka-relate siya. Mararamdaman niyang galing kay Lord o hindi. Makakapag-discern siya. O yung Holy Spirit mismo magdi-discern para sa'yo. No? Yung Holy Spirit mismo ang magsasabi para sa'yo, hindi ikaw. Kasi ang lahat ng gawa at kilos dito sa mundo ay gawa po yan ng Holy Spirit ni Lord. Kung hindi mangyayari isang bagay kung walang pahintulot ng Panginoon. Hindi ngayon niya pagbibigyan ng mga demonic forces, mga demonyo, sa kakahingi sa kanila na itest tayo, hindi din yan mangyayari, o ititempt tayo, hindi din po yan mangyayari. Kaya lahat ng gawa po dito sa mundo ay gawa po ng Panginoon Jesus Christ yan. Na walang pahintulot, walang pangyayari, no, na walang pahintulot. Nangyayari yan dahil may purpose, may pahintulot ang Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon na matuto po tayo. At ang wisdom po pala magbibigay po sa atin ng peace. No? Kahit na maggulo o ginugulo ka ng mga tao, di mo talaga maintindihan, di mo mawari, pero yung isip mo ay at peace. Kalmado ka. Hindi ka naman nag-iisip na nagagalit ka or what. No? Pinagdasal mo pa, mga ganun. Mga taong nagagalit sa'yo, mga ganong klaseng tao. Yung mga nang-iinsulto sa'yo, o sinisigawan ka ng mga salitang hindi maganda, nagsusumpa sa'yo, ang ginawa mo, pinaubaya mo na lang kay Lord. Ay, Lord, ikaw na bahalang sa tao, ikaw na bahala sa tao na yan. Ikaw na bahalang magparusa sa tao na yan. Ang nagmamahal sa kanya ay nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Kahit pagkagising mo, ang puso mo excuse. So yun nga po na inaatake yung lalamunan ko po. So yun, maaga ka nagigising, yung puso mo nakikipag-usap na agad, no, heart to heart na conversation para sa Diyos. Yung isip mo nakikipag-usap na agad sa Diyos, no, hindi na kailangan, hindi talaga as in importante kay Lord na kung may nagawa ka para sa Kanya. Ang importante talaga kay Lord ay submitted ka sa Kanya. Yung puso mo ay kay Lord. Umaga pa lang, naalala mo na siya, salamat Lord. Very thankful ka, grateful ka sa kung anong binibigay niya sa'yo. At sa mga simpleng bagay lang. So, iniibig po ni Lord Jesus Christ ang kung sino po ang umiibig din po sa Kanya, umiibig sa karunungan, umiibig sa tama. At ang naggamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Tingnan niyo po si Solomon. Hiniling niya kay Lord na bigyan siya ng wisdom. Hindi niya akalain na magiging tanyag siya dahil sa wisdom na yun. At yun nga po, dahil sa wisdom ay naging mayaman si Solomon at gusto siyang makausap ng mga leader sa iba't ibang bansa. No? Talagang pinupuntahan lang siya kahit malayo. Pagpapalain siya ng Panginoon saan man siya mapunta. So very smooth lahat ng kanyang gagawin dahil sinasamahan siya ng kanyang Ama, si Lord Jesus Christ. Na sinasamahan siya ng kanyang iniibig na Diyos. At ang Diyos syempre umiibig din sa kanya dahil mahal na mahal siya ng kanyang iniibig na kanyang Ama. Parang inaano ko lang, no? Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon dahil ang Panginoon naman ay source ng karunungan. At ang karunungan mismo ay ang Diyos. So, wisdom. Nasalita na yan ay wisdom. Galing sa Diyos. O mismo ang Diyos. Kaya dahil ang salita ay ang Diyos. Iibigin ng Panginoon ang sino mang umiibig sa karunungan, umiibig sa Kanya, diba? Umiibig sa Diyos. Ang sumusunod sa Kanya yung mahatol ng wasto.
Ang nagpapahalaga sa kanya ay nabubuhay ng matiwasay, ng tahimik, very smooth lahat, biniblas ang gawa. At yun nga, tahimik ka, walang lalapit sa'yong, walang manggugulo sa'yo. Sa pasimula, isasama ka niya sa mga liku-likong landas. At first, no, dadalhin ka sa mga problema, sitwasyon na ayaw mo, no, yung mga bagay na masyadong masakit para sa'yo na mangyari. No, basta yung mga ayaw nating mangyari sa buhay natin. No, nung katulad po ng buhay ko din po na ninayaan po muna ako ni Lord for a very short time na mamroblema, magkasakit for how many years at naging bedridden, no, na hindi makatayo, puro higa-higa lang, hindi makakain. Tapos makakarinig pa ako ng boses ng diablo na mamatay na ako, ganun, mamatay na daw ako, ganun. Mamatay ka na, gumaganon siya. Tapos maririnig ko pa sa mararamdaman ko pa yung presence ng diablo, no? Yung dadalhin ka muna sa sitwasyon na mamamatay mahal mo sa buhay, yung namatay yung papa ko, yung sunod-sunod nun, namatay din po yung anak ko. At yun, yung grabe po yung nangyari sa buhay ng isang servant. Pag halimbawa talagang pinili ka ni Lord, dadaan ka talaga sa liku-likong landas. Dadaan ka sa sobrang sakit na sitwasyon. Na yun nga, namatay po yung anak ko, tas nababae din po yung ex ko, kaya hindi na po ako mag-aasawa. Na mga ganun po. Dahil natuto ka na hindi madali pala, no, hindi madaling mabuhay bilang isang tao. Lahat ng desisyon mo sa buhay, dapat pag-iisipan ng mabuti bago mo pasukin. Na hindi, naakala mo, minsan no, pag halimbawa, nagdarasal tayo para sa isang tao, ito na yung sign. No, pero hindi pala. Yung sign pala na yun, galing pala kay Satanas. So, lagi ko pong sinasabi na umi-eksena po talaga si Satan. Lalong-lalo na kung may plano si Lord na, malaking plano si Lord sa buhay mo. I-eksena po talaga siya. Pero darating din po ang panahon na aayusin din ni Lord ang buhay mo. Andun yung tatakutin ka niya at pupunuin ng alalahanin. No, dati po, nung namatay po yung papa ko, as in walang-wala po talaga kami. First time nangyari po yun na halos wala po kaming makain. Tapos, andun yung umiiyak na yung mama ko. No, first time po nangyari sa amin yun, wala talaga po kami makain. Tapos, nag-aalala yung mama ko, pero sa puso ko po, at peace pa din po ako. Hindi ako nag-worry na wala kaming makain. Doon ako nag-worry sa mama ko na nasasaktan siya, umiiyak siya. No, na bagong kamamatay pa lang po ng papa ko noon. So, yun nga po. Yun yung ginagawa muna ng wisdom bago ka po magkaroon talaga, no, ng ililid ka muna sa liku-likong landas, problema, sakit. No, grabe po yung pinagdaanan siguro po din po ninyo yung sakit po, no, sakit yung namatay yung anak, namatay ng papa, nagluko yung ex, yun nga po. So, alam niyo po, nung time na na-filled na ako with wisdom ni Lord Jesus Christ, ay hindi ko po inawa yung ex ko, kahit yung babae, na no, katulad ng ginagawa ng iba na talagang nag-skandalo sila, sisigaw-sigaw. Nang ginawa ko lang po, umiyak lang ako dun sa yun nga po, sa kabaong ng anak ko, nung time na namatay po siya. No, umiiyak lang ako silently. Kahit sa iyak po, hindi ninyo ako marinig na talagang may sound yung iyak. Silently lang po tumutulo yung luha ko. At yun nga po, yung mga bagay na yun ay wisdom mula sa Diyos. No, galing po yun kay Lord Jesus Christ at ginagabayan na ako ni Lord. Sinasamahan na niya ako. Nakikita niya yung mga pagdurusa. Yun nga po, sinabihan ako ni Lord na, I will make your life upside down. Kaya yun po yung nangyari sa buhay ko. At pero malaking pasasalamat ko kay Lord dahil sa mga experience na yun.
ay madami po akong natutunan. No? Masyadong malalim magsalita, masyadong malalim mag-isip. Yun yung naintindihan ko kapag madami kang experience. Pagpasalamat mo yung mga ganong klaseng experience dahil hindi lahat ng tao nakaka-experience ng ganon. Na bago mo matutunan bago ka may makuha na lesson, ay kailangan mo munang i-experience yun. Kailangan mo munang pagdaanan, paghirapan na yung mga ganong klaseng sitwasyon bago mo maintindihan kung ano ba talaga ang love, kung ano ba talaga ang pasensya, kung ano ba talaga ang self-control, kung ano ba talaga yung joy, yung sinasabi sa Bible na sa Galatians, no? Na fruits of the Holy Spirit. Bago mo makuha yun, dadanasin mo muna yung hirap para talagang pagkatapos ng dinanas mong hirap, no, para siyang gold na iingat-ingatan mo talaga sa isip at puso mo. Yung experience na yon ay magiging message at gagamitin ka na para kang mensahero. Yun nga, mensahero, taga-deliver ka ng message, experience na nangyari sa'yo para may matutunan din yung iba na dumanas ng hirap. Yung mga taong namatayan, no? Ibabahagi mo yung paano ka ni Lord binago, paano ka ni Lord ginabayan, or nagkaroon ng peace of mind kahit sa kabila ng mga sitwasyon na kinasasadlakan mo. Ibabahagi mo yun sa iba, paano mo na overcome yung mister mo na nagloko, paano mo yun malabanan, hindi mo yun malabanan sa sarili mong lakas. You have to surrender it to the Lord Jesus Christ. Kapag sinurrender mo na kay Lord, wag mo nang bawiin. Pag sinabi mong, Lord, isurrender ko na siya sa'yo, then let go. Wag mo nang laging isipin, wag mo na siyang laging awayin. Kung lumaya siya, wag mo na siyang hanapin. Hayaan mo lang si Lord na gumawa ng lahat. Wag kang magkaroon ng hatred, wag kang magalit, wag kang mag-isip na kulamin. Dahil pag nangyari yun, hindi na papaluin ni Lord yung mister mong matigas ang ulo at possible na hindi din magbabago. Hindi na isi-save ni Lord Jesus Christ. Dahil ginawan mo na ng paraan na mag-take revenge. Sabi nga ni Lord, the vengeance is mine. At nung andun pa ako sa Taguig, pagkalabas ko talaga ng bahay, pangalan ko talaga mismo yung binanggit, narinig ko. Pero ang ginawa ko lang, tumingin lang ako sa langit at tumulo yung luha ko. Sabi ko, Lord, masyadong masakit magsalita yung kapitbahay ko na hindi ko naman inaano. No? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. O kung nagkamali man ako ng salita siguro, no? Kaya siguro ganun yung sinasabi niya. Pero hindi pa din nag-match kung halimbawa nasaktan ko siya. Kasi lagi lang naman ako sa bahay. Di naman ako laging nangangapit bahay. So yun nga yung kapitbahay namin, no? Masakit siya magsalita. Kaya hanggang ngayon, naghihirap sila. Sobrang paghihirap, gumagapang sila talaga. Pinapagapang sila ni Lord. Pero hindi ako natutuwa nang nangyari yun, guys. Kasi alam kong hindi din madali na paggapangin ka. Pero kapag si Lord, no, ang kilos, ang gagalaw, talagang hindi magugustuhan ng tao. No? Kung hindi mo magugustuhan yung revenge ng kapwa mo, mas lalong hindi mo magugustuhan kapag si Lord ang sisingil sa'yo. Sa pasimula, yun nga po, tatakutin ka niya, no? Mamamatay ka na, matay ka na, ginaganon ako ng diablo, no? Tinatakot ako dati ng kamatayan, tinatakot ako ng problema, tinatakot ako ng mga kapitbahay, ng mga chismis, depression, may anxiety, ganun, grabe yung mga atake sa akin. Na ayaw kong lumabas, ayaw kong maglakad sa labas kasi baka mamaya mamatay ako sa daan o matumba ako, etc. Pagtitiisin ka niya ng bigat ng kanyang mga tuntunin. Magtitiis ka muna. Tiisin mo muna yung mga ginagawa ng wisdom sa'yo, ng Panginoon sa'yo. When He said, I will make your life upside down, hindi ko naintindihan yun, guys. Upside down pala, grabe pala yung ganun.
yun na-experience ko na naalala ko yung sinabi niya, ito pala yung upside down. So yun. Pagtitiisin kanya ng bigat ng kanyang mga tuntunin at susubukin kanya sa pamamagitan ng kanyang mga utos. Susubukin kanya kung may love ka na ba. No? Sinasabi mo sa mga members mo, lalo na kung pastors, evangelists, teachers, prophets, etc. ka, sinasabi mong may love ka na, sasabihin mo, nagpe-preach ka ng love your neighbor, tapos bigla kang ititest ni Lord. Kasi ang puso mo pala, wala pa palang love. Ang love mo, nasa dila mo lang. No? Salita mo lang yung love mo. Pero nung tinetest ka na, kumupas ka, wala ka palang love. Na-reveal na wala kang love. No? Tinetest ka ng panahon ng mga tao na sa paligid mo. Kasi nga, gusto makita ni Lord kung good example ba ang isang church leaders. Kung good example ba ang nagpipreach, kung totoo ba yung sinasabi niyo, ina-apply ba niya yan. Kaya itetestin siya ni Lord. Yun. At susubukin kanya sa pamamagitan ng kanyang mga utos hanggang sa ikaw ay pagtiwalaan. Hanggang sa makita na ni Lord na ikaw pala talaga ay may wisdom. Ikaw pala talaga ay may love from the Lord Jesus Christ. At ikaw nga pala talaga ay may talagang pinapractice mo na. Makikita yung pagpapractice ni Lord. Nakikita na niya na dapat ka ng pagkatiwalaan sa wisdom. Dapat ka na makakita ng mga lihim na mga bagay. Dapat ka ng kausapin at pagsabihan na Aileen, may dyan, yung mga animals, may kaluluwa yan dahil may mga blood yan. Aileen, ganito, ganyan. Ako ang Alpha and the Omega. Ako ang Ama, Yeshua, Mashiach, Yahweh, Jesus Christ. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo, ako lang. Ng madaming mga bagay na hindi nire-reveal sa mga normal na mga pastor lang. Tapos pagsasabihan mo sila ay ayaw nilang tanggapin. Kasi nga, hindi nag-match, walang koneksyon, hindi sila guided. Ibang-iba ang guided by the power of the Holy Spirit of God dahil talagang pospo siya ng Holy Spirit at sinasamahan siya ni Lord Jesus Christ na mismo kanyang Ama. Hindi lang ama-ama by words, kundi by deeds. Kaya alam ni Lord kung sino ang kanyang tunay na anak. Alam ni Lord kung okay ka pa ba o hindi na. Alam ni Lord kung pinapractice mo yung sinasabi mo o hindi. Alam ni Lord yung mga gawa mo sa dilim o gawa mo sa hayag. Dahil lahat ay naked before the eyes of the Lord Jesus Christ. Siyan nga po. Pagkatapos, agad-agad kanyang lalapitan. In a very short time, lalayuan ka muna ni Lord hanggang sa matuto ka. Hanggang sa titingnan niya kung magtitiwala ka ba talaga sa Kanya. For a very short time, hayaan ka niya magkasakit muna. Walang nakakaintindi sa'yo. Problema mo sa financial, problema sa sakit, problema sa mga kapitbahay na lagi kang chinichismis. Ngunit, darating din ang panahon o time, perfect time na lalapitan ka na niya. Inihahayag niya sa iyo ang kanyang mga lihim at bibigyan ka niya ng kaligayahan. Alam mo, pag naisip mo ang Panginoon, yun yung joy na hindi mo ma-explain. Yung pakiramdam na yun na hindi mo ma-put into words. Hindi mo masabi. Kasi nga, supernatural. Ngunit kapag siya yung tinalikuran, no? Kapag tinetest ka o dinadala ka sa likulikong landas, tapos nagagalit ka kay Lord, namumuhi ka sa Kanya, ayaw makinig sa mga salita ni Lord. Kasi kung sasabihin mo na, kung Diyos siya, bakit niya hinayaan magkasakit ako? Gumaganon ka na. Bine-blame mo ang Diyos sa lahat ng kasalanan na ginawa mo. Bine-blame mo ang Diyos sa panahon na hindi ka nakikipagsangguni sa Diyos. Kaya dumating yung parusa at mas lalo mong bine-blame si Lord Jesus Christ nung ika'y pinarusahan na. Yan yung nangyari sa mga tao. Pababayaan ka niya at mabubulid ka sa kapahabakan. Imbis na pinagpakumbaba ka ni Lord para matuto ka at magkaroon ng wisdom, kaya ka nagkasakit, problem, etc. Mas lalo kang lumalaban sa Diyos. No? Mas lalo kang naging marahas sa iyong pananalita. Kaya, syempre,
hahayaan ka na ni Lord na lang. Imbis na masisave ka, hindi ka na lang masisave. Yun yung naintindihan ko dati kay Lord. Nung nagkasakit ako at ginawa niyang upside down yung buhay ko, madami akong katanungan. Lord, madaming prostitute sa paligid ko, madami ding mga chismosa, madaming nagko-commit ng adultery, madaming mga masasakit magsalita, nagmumura sa labas. Bakit sila, Lord, hindi nagkasakit? Bakit ako na nasa bahay lang lagi, ako palagi nagkakasakit? Yun yung katanungan ko kay Lord Jesus Christ. But it doesn't mean na hindi ako nagkakasala. Parang gusto ko lang sabihin na mas grabe pa yung ginawa nila kaysa sa akin. No, ano bang ginawa ko? Dito lang naman ako sa bahay, palagi nagkakasakit. Yun yung katanungan ko dati, na hindi masagot-sagot. No? Hanggang sa, nung nilapitan na ako ni Lord, kinomfort na ako ni Lord, tapos na yung paggawa niya na upside down sa buhay ko, ay doon ko naintindihan na ginawa iyon ng Panginoon para ako'y matuto. Para alam mo, pag nakita mo yung neighbors mo, yung kapwa mo na nagkasakit, alam mo yung pakiramdam ng may sakit. Kaya nagko-comfort ka. No? Kasi nga hindi lahat ng tao may ganong klaseng gift. Kapag nakikita mo yung kapwa mo na gutom, kino-comfort mo sila dahil alam mo yung pakiramdam ng nagugutom. Kino-comfort mo yung tao na minumura, sinasabihan ng hindi magagandang salita dahil alam mo sa sarili mo kung anong yung pakiramdam ng sinisigawan ka ng hindi magagandang salita. Kaya kino-comfort mo siya at tinuturuan mo siya yung mga bagay, no, na kung paano mo na-overcome yung ganong klaseng sitwasyon. So, napakalaking bagay po talaga ang matuto sa bawat sitwasyon. Yun nga po, pagtitiwala sa sarili din. No? It's wisdom din galing kay Lord Jesus Christ. So, gawin mo ang lahat sa tamang panahon at umiwas kang lagi sa masama. Yung mga gawa ng kasamaan, wag mong gayahin. No? Katulad po ng Bible study natin nung nakaraang linggo. Yun po yung wag gayahin ang mga gawa ng kasamaan. Wag gayahin gawa ng masama. Yun nga po. Yun pala yung preaching ko po, yung last Sunday. Huwag mong hahamakin ang iyong sarili. Ang kababaang loob ay kapuri-puri. Yung pagiging humble ay kapuri-puri. Pero kapag at yun nga, ang kababaang loob ay kapuri-puri at marapat igalang. Ngunit ang magpahamak sa sarili ay kasalanan. Yung masyadong dinadown mo na yung sarili mo ay kasalanan yun. Yung dinadown mo yung sarili mo, masyado nang mababa tingin mo sa sarili mo, ay kasalanan po yun. Kasi yun nga po, huwag mong bayaang pagsamantalahan ka ng iba dahil iniisip mo na sobrang mababang klaseng tao ka o ano no. Ngunit ang paghamak, yun nga po, huwag mong ipahamak ang iyong sarili dahil sa pagtatanggol sa iyong mga karapatan. Kahit alam mo na nasa tama ka at mali yung kapwa mo, mas pinili mo na lang lumayo at tumahimik. No? Kahit alam mo na may laban ka, alam mo na tama ka, na may katwiran ka, pero mas pinili mo na wag nang ipagtanggol pa sarili mo. Lumayo na lang at manahimik. Kasi nga, walang maidudulot yung gulo sa buhay ng tao. Mas lalong mawawalan ka ng peace of mind kung kung pagtatanggol mo pa yung sarili mo. O di kaya kung may karapatan ka naman at pwedeng ipagtanggol sarili mo, yun. Pwede mo din ipagtanggol dahil si Lord hindi natutuwa talaga sa kalikuan. Sasamahan ka din ni Lord Jesus Christ, Yeshua Mashiach, sa lahat ng iyong gagawin at papahiya niya lahat ng mga kaaway mo. Huwag kang mag-atubiling magsalita kung napapanahon. Kung panahon mo na magsalita ka, tulad ng sa husgado, pag time mo magsalita ka, kung ano na nasa puso. At huwag mong itago ang iyong karunungan. Na, halimbawa sa panahon na yan,
kailangan ng tao na yan ng rebuke kasi nga nagkamali siya. I-rebuke mo agad sa panahon na yan. Kasi nga, yun nga, kung binigyan ka na ng panahon na magsalita para i-rebuke ang tao na yan, kaya dahil nakita mo nagkamali siya, rebuke mo agad para ma-stop agad siya. At huwag mo itago ang iyong karunungan, no, wag mo itago yung mga nalalaman mo para matuto din yung iba. Kasi nga, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. And the Lord Jesus Christ wants to use His light, no, para sa iba. Ikaw yung ilaw, gagamitin ka ng Lord para mailawan din yung mga nasa dilim. Para ma-enlighten sila, lalapit sila, mabago sila, at makapagtamo ng salvation mula sa Diyos. Ang karunungan, makikilala mo yun sa mga taong kapag nagsalita na sila. So, wag mong i-praise ang tao hanggat hindi mo pa narinig paano siya magsalita. Wag mo siyang i-praise dahil sa mga physical appearance niya, sa mga, yun, sa labas na pang-anyo, no? Tinagalog ko lang. Wag mo siyang i-praise dahil doon. No? Hanggat hindi pa siya nagsalita. Baka biglang, ay, ang ganda mo, pero pangit pala ugali mo. Ay, walang kwenta siya magsalita. Diba, mga ganun. Ang pinag-aralan mo ay makikilala sa iyong pangungusap. So, malalaman yun kung anong natutunan mo, kung anong meron sa puso at isipan mo. Malalaman yun kung anong klaseng tao ka kapag nagsalita ka na. Kung may karunungan ka ba, kung may pinag-aralan ka ba, o alam mo ba iba't ibang basta may kaalaman ka ba sa mga iba't ibang bagay, may kaalaman ka ba sa edukasyon, may kaalaman ka ba sa bawat sitwasyon, etc. Basta, yung mga ganun. Kaalaman. Huwag kang magsasalita laban sa katotohanan. Kasi parang parang ginawa mo yung liar si Lord pagkatotohanan. Parang nakikipaglaban ka sa katotohanan na mismo ang Diyos. Yung makikipagsaksi ka against yung kapwa, no? False accusation. Against sa yung kapwa, talagang parang pinapatay mo yung sarili mo nun. Pero nakikipaglaban ka sa banal na Diyos. At huwag mong kalilimutang marami kang di nalalaman. Kaya, huwag mag-isip na parang marami ka nang alam, lalong-lalo na. Guys, especially nung nag-evangelize ako. Nung tinatanong ko yung kinakausap ko, alam mo, naririnig mo ba narinig mo na ba ang pangalan na Enoch? Na alam mo na ba ang tungkol kay Enoch? Sasabihin niya, oo. Kahit wala naman siyang alam. Kaya sinabi ko, sino si Enoch? Ay, tinatanong ko siya, sino si Enoch? Hindi siya makasagot. Kaya dinirekta ko na siya. Alam mo, Tay, pangit talaga magmamarunong kung wala ka namang karunungan. Pangit na magmamarunong kung wala ka namang kaalam-alam. Mas mabuti pang aminin mo na lang na hindi mo alam. Kasi babahagi ko naman sa iyo kung sino si Enoch. Hindi ko naman ipagdadamot. Matanda po yun na matapang yung mukha, pero dinirekta ko mo siyang sabihan ng ganyan. At yun yung sabi ng puso ko para matuto siya. Para hindi na niya gagawin pa sa iba. Parang ganun. Napapanahon. Panahon yun na kailangan mo na siyang i-rebuke dahil nakitaan mo siya na hindi maganda ginawa o sinabi. Kaya i-rebuke mo na agad. Yun yung panahon na i-rebuke mo na siya. Kasi nakitaan mo na. No? Yung iba, hindi sila nagre-rebuke, natatakot sa simbahan mag-rebuke. Kasi baka yung masaktan yung members nila, hindi na mag-diets, hindi na magsisimba. Bahala na sila kung ayaw nila magsimba. Ayaw nila makinig sa'yo, basta nag-rebuke ka. Sa panahon na yan na nakitaan mong mali siya. Wag mo nang hayaan pa na hayaan pa ng aabot pa ng ilang buwan, taon, araw, mga ganun. Saka mo siya i-rebuke. Kasi magmumultiply ang punishment niya nun. Magmumultiply kasalanan niya, patong-patong. Diba? Tapos pag nagkasakit, bigla kang, repent ka lang. No? Hindi, nung
nung nakitaan mo siya na nagkamali, nagkasala, di mo man lang kinorek para maagapan yung punishment, para hindi mag-multiply, hindi mas lalong lalala yung sitwasyon niya. Saka ka na nagsabing mag-repent ka lang nung nagkasakit na siya, nung malala na. No? Kasi nga gusto ni Lord mahabang buhay sa mundo. Kaya ginagamit din talaga ang tao. No? Direktahan mong pagsabihan kapag nakita mong nagkamali. Doon nga po nung nag-evangelize kami sa Marikina, kasama namin yung papa ni Abby. Tapos, habang nagsasalita yung papa ni Abby, may nakita akong lalaki, naninigarilyo siya. Nilapitan ko agad siya, sinabihan ko, vaccinated ka po ba? Sabi niya, oo. Sabi ko, wala pong maganda may dudulot sa iyo yung sigarilyo. Dinirekta ko siya. So, parang pairap-irap yung, pakurap-kurap yung mata niya. Ayun, tawag nun, basta yun. Parang patay mali siya o ano. Nagulat siguro siya. Na wala pong may dudulot sa iyo yung na maganda sa katawan mo yung sigarilyo. Huwag mong ipahayagang yung mga kasalanan. No? Nagkasala ka, inaamin mo. Kasi nga, pinapahiya mo ang dyablo. Para yung mga nakakarinig sa pag-confess mo na yung kasalanan, hindi pag-confess sa pari. Kasi makasalanan din yan sila, guys. Ichichismis ka lang. May nag-confess sa akin, ganito, ganyan. Alam niyo ba? No? So, mas direkta mo i-confess kay Lord. Kasi si Lord naman magpapatawad. Kahit naman yung mga pare, no? Magko-confess din yan sila kay Lord Jesus Christ. Yun nga lang, hindi nila alam yung true repentance, pagtalikod sa kasamaan. Bakit? Kasi nga bulag sila. Hindi pwedeng makakaakay ang bulag. Sa bulag din na nagre-repent sa kanya. No? Tawag nito. Nagko-confess sa mga kasalanan niya. So, hindi mo mapipigilan ang agos ng ilog. So, wag mo, pag halimbawa nag-start ka na mag-confess ang kasalanan mo kay Lord, talagang bubuhos luha mo. Tutulo talaga luha mo. Sisipunin ka talaga. Tutulo yung sipon mo. Kasi dumadaloy na yung repentance, yung grace ni Lord, yung love during repentance. Mararamdaman mo na siya. Hindi mo yun mapipigilan. Bigla ka na lang mapapahagulgul. So, wag kang pailalim sa hangal. Wag kang pailalim sa hangal. At wag mo namang kikilingan ng makapangyarihan. Dahil makapangyarihan siya. Kung ano na lang balak niya, susunod ka na lang. Imbis na sumangguni kay Lord Jesus Christ. Tama ba ito sinasabi niya, Lord, pupunta ba ako? Ganito ba? Gagawa ba ako ng ganitong klaseng, di ba, bagay? Tama ba sinasabi niya? Ipakipaglaban mo ang katotohanan hanggang kamatayan. Katulad ng ginawa ni Susana. Pause muna tayo, may dumaan na jeep. So, yun nga po. Katulad ng nangyari kay Susana, talagang pinanindigan niya na wala siyang ginawang kasalanan hanggang dumating si Daniel, no? Sinabihan sila i-test yung dalawang maghuhukom. So yun nga. Huwag mo namang kikilingan ng makapangyarihan dahil siya ay madaming pera, dahil siya ay, di ba, mataas na antas ay yung status niya sa buhay. Ipakipaglaban mo ang katotohanan hanggang kamatayan at ipaglalaban ka ng Panginoong Diyos. No, talagang pinaglalaban mo yung kung anong totoo. Doon sa book tram ko na sinakyan ko dati, guys, doon sa Cagayan de Oro, yun nga, sinabihan ko na yung mga disciples ka about nito. Pero para sa mga nakikinig pa lamang po sa story about dito, ay yun nga po, may kinorek po ako doon na konduktor na babae dahil pinapakorek siya ni Lord. Actually, nung una, ayaw ko talaga mag-correct kasi mga vaccinated, matatapang sila, guys, pag ganun. Matapang yung babae tsaka yung lalaki, malalaki katawan nila at ang liit ko lang. So yun nga, malit lang ako pero ang laki ng kasama ko lagi, guys. Tapos yung sinabihan ako ni Lord na i-rebuke sila. Ayoko kasi matatapang sila, sabi kong ganun. Tapos, lang ako patulog-tulog dun sa sasakyan. Biglang uminit yung puso ko, guys. Talagang nahirapan akong huminga, na parang hinahabol ko yung hininga ko.
Kaya bigla ako na sobrang galit na galit. Hindi na pala ako yung si Lord Jesus Christ na pala. Kasi tahimik lang ako, ayaw ko talaga mag-review. Biglang si Lord ay naggalit. Tapos lumabas sa bibig ko na, ahas yung dila mo. Ahas yung dila mo. Ganun. Sumigaw talaga ako dun sa, sa sasakyan. Tapos sabi ko, yung sasakyan, masama. Sabi ko ganun. So masyado siyang matigas yung pagka-pronounce. No? Yung lugar, ay yung sasakyan, sinabi ko yung masama siya. Kasi nga yung konduktor ang pangit ang mga sinasabi, no? Nag-chismis sila sa kapwa nila, nagalit si Lord Jesus Christ. At so far, hindi ko na talaga siya nakita, guys. Kasi nga sabi ko, kapag di ka kung sino nagkakasala sa atin, ay siyang parusahan ng Lord Jesus Christ. So far, no? Simula nun, di ko na talaga nakita yung babae na yun. Huwag kang mag-asal, Leon. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalita. Huwag ka namang babagal-bagal sa paggawa. No, yung bigla ka na lang magpa-promise, promise Lord, mga ganun. Tapos hindi mo pala ginawa. Katulad ng nangyari sa pamangkin ko. Yung family nila magjo-join sana ng Sunday worship, house group worship dito sa amin. Kaso guys, hindi sila nagpunta. Nagpunta sila dun sa kabilang bahay. So after nun, after nilang nagpasko pa sila, no. After nilang magpasko, umuwi sila sa kanila. Nagkasakit silang lahat. Nag-message siya sa akin. Napangit daw yung New Year nila kasi nagkasakit silang lahat. Sabi ko, nag-promise ka kay Lord. At naramdaman ko na si Lord ay hindi natuwa. Malungkot ang Panginoon nun. Talaga nararamdaman ko, malungkot. Hindi din ako natuwa, wala din akong gana nun. Kasi pag nag-promise ka, i-fulfill mo kasi sisingilan ka na Lord. Yun yung nangyayari sa pamangkin ko. Hindi ko alam kung magaling na ba sila. Kaya sabi ko, mag-repent ka. Huwag mo na ulitin sa susunod. Huwag kang mag-asal, Leon, sa iyong tahanan. No? Simba-simba ka, tapos pag uwi mo, lilipad yung mga kawali, kaldero, sumisigaw ka, mahilig kang mambulyaw sa iyong mga anak, pamilya. Lalong-lalo na sa mga nanay, tatay, sinasabihan nila yung anak nila, wala kang kwenta. No? Anak po ay blessings. Dapat hindi na lang po kayo nagbuntis. Yung anak po ay blessing po yan. Tuturuan po dapat yan ang mga bagay na bagay about sa Diyos para po matuto siya at pag lumaki siya, hindi po kayo ipapahiya kasi magiging mabuting anak ang taong may Diyos. Kaya, kung halimbawa pinapahiya po kayo, kasi dahil hindi nyo tinuturuan ng anak ninyo kung anong gusto ng Panginoon. Dahil kayo mismo, hindi ninyo alam kung anong gusto ng Panginoon para sa inyo. Kasi hindi nyo hinahanap ang Panginoon Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Kaya saka na lang po kayo tululuha pag nabanggit ang Jesus Christ. Saka na lang kayo tatawag kapag nagkasakit o may problema na kayo. Kadalasan pa, no, madaming beses tayo nakakarinig ng mga tao, Lord, sana manalo ako ng loto. Loto ng mukha mo. No? Sorry po. Pero yun, no? Parang minamak mo, iniinsulto mo ang Panginoon sa sinasabi mong gano'n. Huwag kang ayun nga po, at huwag kang magmalupit sa iyong mga katulong. Huwag kang pangit ang ugali, in short. Huwag kang kahaman. Huwag ka pong magmumura. Huwag kang laging mambubulyaw. Huwag laging nakabuka ang palad mo para tumanggap. Hindi yung parang kung saan ka panay hingi-hingi. Tapos ikaw naman ay madamot. Alam niyo ba guys, mostly sa mga mahilig manghingi ay ang mga taong madamot. Tapos, kung madamot ka, huwag ka na lang manghingi. Yun nga po. Kung madamot ka, huwag kang manghingi. Kasi pag panay hingi ka, no, parang pwede sa spiritual din. Kung saan yung revival, andun ka din. Kung saan yung mga magbibigay blessings, andun ka din. Ay, darating yung propeta na galing Africa, galing India, galing galing Davao, galing Tapos pupunta ka din doon. I receive the blessings, amen. Mukha kang blessings.
Mukha kang blessings. Dapat ang hingin mo ay ang Diyos mismo na papasok sa puso mo. Kasi pag may Diyos ka, may everything ka. Ngunit huwag ding nakakimkim ng mahigpit kapag napapanahong magbayad. No, may utang ka, magbayad ka. Utang, tawag ito? Sa Bisaya, lipay. Utang, lipay-lipay. Tapos pag nagbayad, likay-likay. Pag nagbayad daw, lagi daw nag-a-avoid. Madaming reason, madaming alibay, gano'n. Kapag mangungutang siya, no, aga pa lang, halos luluhod sa harapan mo para lang makautang. Natatawa ko sa mga ganyang klase ugali. So, Job 12 verse 12 to 14, ang matatanda, no? Kapag ikaw simula bata pa lang, madami ka nang nalalaman tungkol sa Diyos. May karunungan ka na about sa mga bagay-bagay, about kay Lord Jesus Christ, o mula kay Lord Jesus Christ, then hanggang sa pagtanda mo. No? Talagang madadala mo. At mas pinalawak pa at mas lalawak pa yung pangunawa, yung karanasan, yung karunungan mo, 'di ba? Yung mga naiintindihan mo, yun. Ang matatanda ay may taglay na karunungan, pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. Kaya nga po magpuputi yung buhok. A crowd of glory. Pero yung mga matatanda ngayon, nagkukulay na ng buhok. Ayaw nila ng puti. Alam niyo ba guys, gustong-gusto ko talaga yung puti. Kapag may puti ako, gustong kunin at gustong tanggalin ng kapatid ko. Pinapagalitan ko siya. Wag! Kasi galing yan kay Lord Jesus Christ. Bakit mo ikakahiya na puti na buhok mo? Hindi nga nahiya yung mga blonde. Hindi nga nahiya yung mga taga-ibang bansa, puti yung buhok nila. No? Bakit mo ikakahiya yan? No? It only means na marami ka ng karanasan, no? Sa buhay. Na ang iba ay malayo na, no? Madami ka ng karanasan. Ibang hindi katulad ng iba, no? Ngunit likas sa Diyos ang kaalaman at kapangyarihan. Kapag may Lord ka, yun yung sinasabi ko, kapag may Lord ka, hinihingi mo siya na pumasok sa puso mo, you will be filled with the power of the Holy Spirit, no? Salat ka man sa mga bagay-bagay dito sa lupa, pero mayaman ka naman sa spiritual. No, hindi ibig sabihin mo talagang napakahirap mo na dito sa lupa pag may Lord Jesus Christ ka. No. It only means the Lord Jesus Christ wants us, na may Diyos, na maging kontento, simple na pamumuhay. Simple lang, pero mayaman. Simple ka, pero minamit ni Lord yung needs mo. Laging hindi kanya hayaan na mag-empty yung lamesa mo, yung table. Hindi kanya hayaan magutom, no? Lagi siyang maglalapag ng pagkain sa table. And I'm very thankful with the Lord Jesus Christ. Tinataas ko talaga siya dito sa El Elohim page. El Elohim ship page dahil yung El Elohim ship o El Elohim ship ay nakita ko po yan mismo sa universe. At ito po ay ginagaya ng mga fallen angels, kaya may madami pong unidentified foreign object. Yun po ay mga spaceship din na ginagaya nilang Elohim ship na Lord. Pero syempre marami pong ship si Lord Jesus Christ. Ngunit likas sa Diyos ang kaalaman at kapangyarihan, taglay niya ay karunungan at katalinuhan. Pag ang bata, dalumbaki sa Christian teachings, isa siyang matalinong bata. Tapos, may disiplina, mabait. Walang makakapagtayo muli ng kanyang giniba. Sino mang ikulong niya ay walang makakapagpalaya. Kapag once nag-declare si Lord na wasakin, katulad ng nangyari sa Sodom at Gomorrah, guys. Tingnan ninyo, guys. Hanggang ngayon, no? Hindi pa din pwedeng tayuan yung lugar na yun. Sulfur andoon, no?
ibang-iba talaga si Lord pag nagparusa, guys. Hindi mo talaga magugustuhan. Hindi ka na, pag sinabing hindi na makikita yung kaaway mo, hindi mo na talaga makikita. Sino mang ikulong niya ay walang makakapagpalaya. No? Kung ipahintulot ni Lord na palagi sa makukulong ka sa problema, makukulong ka sa depression, anxiety, makukulong ka sa literal na kulungan, makukulong ka sa sitwasyon na napakahirap, tapos hindi ka niya hayaang makalabas sa mga ganong sitwasyon, makaalis, ay talagang hindi ka makakaalis. Kasi nasa kanya ang lahat. Kaya nga mas maganda talagang hingin na si Lord ay gagabay sa tao. Si Lord ay maganda na hingin sa kanya na gabayan ang tao o tayo. Walang makakapagtayo muli ng yun nga. At it's not, yun nga po sa English po, is not wisdom found the age? Is not wisdom found among the age? Does not long life bring understanding? To God belong wisdom and power. No? Kaya nga si Lord ang wisdom. Pag mahal mo si Lord, mahal mo ang wisdom. Pag mahal mo ang wisdom, mahal mo si Lord. Pag may love ka, may Lord ka. Pag filled with the power of the Holy Spirit ka, filled ka with wisdom. Filled ka ng salita ni Lord Jesus Christ. Filled ka ni Lord Jesus Christ mismo. What He tears down cannot be rebuilt. Kung ano po yung binasak ni Lord, hindi na po talaga maitatayong muli. Those He imprisons cannot be released. Nung imprison niya si Azazel, guys, ng Book of Enoch, si Azazel, siya yung nagturo kung paano gumamit ng sword. Kaya siya ay kinulong po, no? At ayun nga, for a very, 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 very long time. Ayun nga. And sa last verse po natin, Santiago 1 verse 5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at iyon ay ibibigay sa Kanya. Kung kulang ka sa wisdom and understanding, knowledge, kung kulang ka sa ganyan, hingin mo kay Lord. Kasi si Lord ay nakikinig lang naman yan siya. Ang Diyos ay nagbibigay ng masagana sa lahat at hindi nagagalit. Gusto ni Lord ang kasaganahan para sa tao, guys. So, ask for wisdom, knowledge, and understanding for God's glory and honor, not for your self interest. Para pagmayabang mo, kundi para maluwalhati sa Lord. Now, you will ask the Lord, Lord, please kindly teach me kung anong ibig sabihin nito para maluwalhati ka, ibahagi ko sa iba. Maibahagi ko sa iba at maluwalhati ka. No? Parang nirumble ko lang. So, yan. At pag nag-rumble yung sinasabi ko. But thank you so much for listening po para sa lahat ng mga nakikinig. At yung salita na yun ay galing po kay Lord Jesus Christ at wala pong galing sa akin dahil ako po ay isang tao lamang. At ako lang po ay nagbabahagi ng salita ni Lord ng lahat ng mga tinuturo din sa amin sa El Elohim page, El Elohim Ship page. At ito pong Elohim Ship ay totoo po yan at anointed ship na Lord Jesus Christ. At yun nga po, maraming salamat sa pakikinig. At naway gabayan po kayo ng Lord Jesus Christ at magdasal po tayo. Lord Yeshua Mashiach, thank you so much for your wisdom, knowledge, and understanding. Thank you so much for your great love and for revealing yourself to us. Thank you so much, Lord God, Yeshua Mashiach. Thank you for the great love and mercy, Lord, and grace, Lord God Jesus Christ. And we will never forget that this is all by the works of the grace of the Holy Spirit of God, Yeshua Mashiach, Yahweh Jesus Christ. And to you alone, Lord, be the glory and honor, power and might, and touch those hearts na gusto niyo pong isave. Yeshua Mashiach, Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit of God. Amen. Hallelujah.